Kuya! Kuya, nasan ka? Kuya Manuel! Mula sa likod ng bahay ay naririnig ni Manuel ang malakas na boses ng may 18 taong gulang niyang kapatid na si Lorenzo. Bumungad ito sa kanyang harapan, pawis na pawis at halatang galing sa pagtakbo. Oh, bakit ka sumisigaw? Sandali! Sandali, kuya! Ano nga sabi? Bakit parang hinahabol ka ng mga halimaw? Si Kuya Leo, nakikipagduelo raw ng itak. Doon kay Ariel, yung mayabang na anak ni Don Samuel. Kuya, puntahan natin siya. Anak ng putya naman, oo. Talagang itunuloy pa rin niyang pakikipaglaban kay Ariel. Hindi niya naisip na maaari siya mapahamak dahil sa ginawa niyang yun. Tara na, kuya, tara na. Puntahan na natin si Kuya Leo. Baka mapaano siya eh. Pigilan natin. Hindi siya pwede makipaglaban kay Ariel. Magaling yun eh. Tara na, kuya. Bilisan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Lorenzo na humawak sa braso ni Manuel. Halata ang takot at pag-aalala sa boses ng nakababata niyang kapatid. Teka, sandali lang. Bitiwan mo muna ang kamay ko. Sige na, kuya. Punta na natin sila. Pigilan mo ang duelo nila. Kung kanina pa nagsisimula ang duelo, hindi na natin mapipigilan ang laban na yun. May batas na sinusunod ang duelo. At alam mo yan, Lorenzo. Tara na, kuya. Ang mahalaga, naroon tayo. Ay, anak ng putya talaga o nakakainis. Para lang sa isang babae, magpapakamatay siya. Alam niyang mahusay si Ariel pagdating sa pakikipagduelo gamit ang itak. Ay, nakakabwisit talaga. Hindi marunong mag-isip. Sa isang liblib na baryo ng Malalad ay merong matandang kaugalian tungkol sa pakikipaglaban gamit ang itak. Ang duelo ay isang labanan sa pagitan ng mga lalaking handang magbuwis ng buhay para sa antas ng kanilang pamumuhay. Isang pagbibigay pabor tungkol sa napagkasunduang taya o pusta sa nasabing duelo. Walang sino man ang makakapigil ng laban kapag ito ay nagsimula na, maliban na lang kung iutos ng pinakamayamang tao sa lugar sa pamumuno ni Don Samuel, ang makapangyarihang aswang sa kanilang baryo. Walang gustong lumaban sa aswang na ito dahil maayos itong nakipagkasundo kay Mang Estro, ang kapitan ng baryo Malalad. Ayon sa kasunduan, malaya ang sino man na tumira sa baryo basta't walang bibiktimahin na mga tao. Ibig sabihin, pwedeng mamuhay ang mga aswang sa kanilang lugar na parang isang ordinaryong tao. Kaya lang, habang tumatagal, si Don Samuel ay umabuso sa kanyang kapangyarihan. Magmula nang kumita ito ng limpak-limpak na salapi sa pamamagitan ng pagpusta sa duelo. Kasama ang anak nitong si Ariel na 26 na taong gulang. Madalas, ito ang napapasabak sa labanan at laging nananalo sa kahit na anong laban. Halos hindi lumapat sa lupa ang mga paa ng magkapatid na sina Manuel at Lorenzo. Maabutan lang sa pakikipaglaban ang kanilang panganay na kapatid na si Leo. Pagkaraan ng ilang minutong pagtakbo, sa wakas ay narating nila ang malawak na damuhan na pag-aari ni Don Samuel. Dito nila ginaganap ang duelo. Sa tabi ng damuhan ay may malalim na bangin na kapag tumingin mula sa itaas ay matatanaw naman ang natutuyong ilog dahil sa sobrang init ng araw. Halos mabingi si Samuel sa malalakas na sigawan ng mga tao. Tuwang-tuwa sa nakikitang labanan ni na Ariel at Leo. May mga hawak itong itak na maririnig ang nagkikiskisang taling sa bawat pag-atake ng magkalaban. Lamang ng puntos si Leo, kaya mapapansin ang kakaibang katahimikan ng nakaupong si Don Samuel. Sa likod dito ay ang mga nakatayong kalalakihan na puro may mga dalang itak. Pinapanood ang laban na may mahihinang pagsigaw. Yan, sige kuya! Tirahin mo! Lumaban ka! Huwag ka magpapatalo, kuya! Halata sa boses ni Lorenzo ang pag-aalala para sa kapatid nitong si Leo, habang si Manuel naman ay malikot ang mga matang iginagala ang kanyang paningin sa mga taong nakapalibot sa lugar
ng pinaglalabanan ng dalawang lalaki. Walang kaalam-alam na pinagkakakitaan na sila ng mga ito. Habang sina Ariel at Leo naman ay naglalaban para sa nag-iisang babaeng minamahal nila. Yun ay walang iba kundi si Mariposa. Dalawang pangkat ang nakita ni Manuel na puro may mga hawak na perang pamusta. Sa kalagitnaan ng laban, nasugatan si Leo sa braso at nakita ni Lorenzo ang ginawang pagsaboy ng damo sa mukha ng kapatid para mawala ito sa atensyon at mapuwing. Daya! Bakit ginawa niya yun? Pwede ba sa duelo ang pagsaboy ng damo sa mukha ng kalaban, Kuya Manuel? Pabayaan na muna natin sila. Ang masusunod ay ang tagapamagitan sa labanan. Hindi tayo pwedeng makialam dahil kapag pinigilan natin ang laban ni Kuya Leo, otomatikong talo si Kuya Leo. Hindi naman nakikita ni Mang Estro. Saka, kanina ko pa napapansin gumagamit si Ariel ng sipa at suntok. Alam niyang bawal yun, Kuya. Manood na lang muna tayo. Alam ni Mang Estro ang kanyang ginagawa. Muling tumahimik si Lorenzo at pinanood ang laban. Kahit ang dibdib nila ay para ng binabagyo ng maso dahil sa pag-aalala para kay Leo. Halos manlaki ang mga mata ni Manuel nang makita niya ang harapang pandaraya ni Ariel sa kanilang kapatid na si Leo. Ang masaklap pa, walang nagiging puna ang kapitan ng barangay. Kalmado itong nakatayo sa tabi ni Don Samuel. Napaluhod sa damuhan si Leo at kitang-kita ng lahat kung paanong ginamit ni Ariel ang tuhod para lang saktan ang mukha ni Leo. Kasabay ang masayang pangaasar nito sa pamamagitan ng salita. Hindi ka pwedeng lumaban sa akin dahil kulang ka pa sa gulang! Binigwasan ni Ariel ng taga sa dibdib si Leo na lalong ikinagalit ni Lorenzo. Nanginginig ang katawan nito na gusto nang pigilan ang laban pero inawat ito ni Manuel habang ang mga tao naman ay patuloy sa sigawan na ipinagmamalaki si Ariel dahil iisa na lang ang puntos ni Leo sa kalaban. Itinaas ni Ariel ang mga kamay para mas lalong mag-ingay ang mga tao. Sa katumingin sa kinaroroonan ni Lorenzo at Manuel, kitang-kita nila kung paanong namimilipit sa sakit ang kanilang kapatid, pati na ang pagbulwak ng dugo sa dibdib nito. Hayop na to! Bitiwan mo ang kamay ko, Kuya! Huwag mo akong pigilan! Marumi naman ang laban eh! Dinadaya niya si Kuya Leo, kitang-kita naman! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Hintayin natin magdesisyon si Mang Estro. Pambira naman oh! Pero hindi nga niya nakikitang marumi maglaro si Ariel. Mamamatay si Kuya Leo kapag hindi natin pinigilan ng Ariel na yan. Alam mo ang patakaran pagdating sa duelo. Mawawalan dignidad ang pagkalalaki ni Kuya Leo kapag pinigilan natin siya lumaban. Maghintay pa tayo. Matatalo niya si Ariel. Hindi na sumagot si Lorenzo sa sinabi ni Manuel. Ipinagpatuloy nila ang panonood sa laban. Kahit papano ay nakita naman nilang lumalaban ang kapatid nila. Kaya lang, muling naulit ang tama ng taga sa tiyan nito. Mula sa sandata ni Ariel, bumulwak ang dugo sa tiyan ni Leo at labag yun sa napagkasundo ang patakaran pagdating sa duelo. Pero nakita nilang lahat na balak talagang patayin ni Ariel ang kanilang kapatid. Dala ng pag-aalala ni Lorenzo, napasigaw ito sa sobrang galit. Kuya! Lumaban ka! Lumaban ka, Kuya! Mas lalong nagalit si Lorenzo nang makita nitong gumamit na ulit ng sipa at suntok si Ariel. Bawat pagsipa ay gumugulong ito sa damuhan, kaya't napapalapit ito sa gilid ng bangin na ang babagsakan naman ay ang malalaking bato sa ibaba ng ilog. Kuya Manuel, hindi ba natin talaga sila aawatin? Hanggat hawak pa ng kapatid natin ang itak, hindi tayo pwedeng makialam sa laban. Ano? Pababayaan na lang ba natin si Ariel na patayin si Kuya Leo? Hindi na nga natapos ni Lorenzo ang mga sasabihin nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng kapatid nilang si Leo. Nahulog na ito sa bangin. Parang huminto ang oras nang makita ni Manuel at Lorenzo ang nangyari sa kanilang kapatid. Napansin nila ang pagpispis ng lupa sa kamay ni Ariel na nakangiti pang tumingin sa kanila. Nanlalaki ang mga mata ni Manuel
nang maisip niya ang ginawang pandaraya ni Ariel kay Leo. Galit na sinundan niya ng tingin si Ariel na lumapit sa ama nitong si Don Samuel. Magaling anak, magaling! Ang laki ng ipinusta ko sa laban na ito. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Nagmana po ako sa inyo, tay. Mahusay po kayo pagdating sa duelo. Tumigil ang mga tao nang marinig ang sigaw ni Lorenzo. Nagmamadali itong bumaba ng bangin habang umiiyak. Galit na galit at magkahalo ang emosyon na tumakbo papalapit sa kinaroroonan ni Leo. Kuya! 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 Malalaki ang hakbang ng mga paa nito nang puntahan ang nakahandusay na kapatid sa ibaba ng bangin, kasama si Manuel na hindi na rin maintindihan ang nararamdamang pag-aalala. Umaasa siyang mabubuhay pa ang kapatid, pero pagbaba nila sa bangin, halos manginig ang buo niyang katawan nang makita nilang wasak na ang ulo ni Leo. Nagkalat ang dugo nito sa malaking bato. Kinandong ni Lorenzo ang katawan ng kanyang kuya habang nagsisisigaw sa pag-iyak. Si Manuel naman ay nakatayo lang na panay ang agos ng mga luha sa mga mata dahil alam niyang pagkatapos ng mga nangyari ay kamumuhian siya ni Lorenzo. Kuya! Gumising ka, kuya! Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya Leo! Bakit mo ko iniwan, kuya? Bakit? Bakit hindi ka lumaban? Hindi makatingin si Manuel sa umiiyak na si Lorenzo. Parang sasabog ang kanyang dibdib na gusto niyang pagsusuntukin ang pagmumuka ng mag-ama. Kaya lang, ang naganap ay isang duelo. Kailangan tanggapin ang pagkatalo ng walang tangkang paghihiganti. Pero namatay ang kapatid niyang si Leo dahil sa pandaraya ng kalaban nito sa laban. Maya-maya pa ay dumating na ang mga taong nakasaksi sa nangyari. Kasama sina Don Samuel, Ariel at Mang Estro. Hindi na nga nakapagtimpi sa galit si Manuel. Binigwasan niya ng suntok ang tagapamagitan sa duelo. Mang Estro! Nakita niyo ang pandaraya ng walang yan. Pero wala kayong ginawa. Pinanood niyo lang ang laban. Kayo ang tagapamagitan sa duelo. Anong ginawa niyo? Anong ginawa niyo? Sandali lang, Manuel. Huwag kang magalit kay Estro. Malinis ang naging laban ni Ariel at Leo. Nagduelo silang dalawa at nagkamaling nahulog siya sa bangin. Walang kasalanan si Mang Estro. Nakita na matatanda ang pangyayari. Aksidente lang ang pagkamatay ng kapatid niyo. Oo nga naman, Manuel. Talagang mahusay lang ako pagdating sa pakikipaglaban. Hindi ko dinaya si Leo. Lalaki sa lalaki ang amin naging pustahan. Isa pa, siya ang naggamon ng laban. Nang marinig ni Manuel ang sinabi ni Ariel, ay hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Binigwasan niya ito ng suntok sa muka, kaya't bumagsak ito sa malaking bato na may bahid pa ng dugo ni Leo. Hayop ka! Nakita ko ang ginawa mong pandaraya sa kapatid ko. Kaya wag mong sasabing malinis kang maglaro. Kayo marumi maglaro. Hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo nyo. Kagaya na napagkasunduan, sasagutin ko ang pagpapalibing sa kapatid nyo bilang respeto sa pagkamatay niya. Hindi na nakatiis si Lorenzo na hindi lumapit kay Don Samuel. Pagsisisihan yung mag-ama ang pagkamatay ng aking kapatid. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Namumula ang mga mata ni Lorenzo na dinuro ng daliri nito ang muka ni Don Samuel at Ariel. Mabilis itong tumalikod para umalis sa kanilang harapan. Kasunod ang mga lalaking nagtulong-tulong sa pagbuhat sa katawan ni Leo. Nahabol na lang ng tingin ni Manuel ang papalayong kapatid habang naiwan siya sa harapan ni Don Samuel at Ariel. Kung gusto mong gumanti, Manuel, sa anak ko, magduelo kayo. Kapag natalo mo si Ariel, bayad na ang buhay ni Leo. Kapag natalo ka naman sa laban,
Papag-aralin ko ang kapatid mo. Ibibigay ko ang lahat ng kakailangan ninyong magkapatid. Hindi ako pauutos sa inyo, mga demonyo kayo, para tanggapin ang hamon nyo na isang malaking katarantaduhan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Don Samuel. Sa oras na magkaharap kami ng anak mong si Ariel, sisiguraduhin ko mapapatay ko siya. May araw din kayo. Tandaan nyo yan. Tay, huwag nyo nang piliting lumaban sa akin ng duwag na yan. Tara na po. Gusto ko magsaya dahil sa tagumpay na nakamit ko ngayon. Wala na akong karibal kay Mariposa. Akin na siya dahil wala na si Leo. Kaya nga binabati kita, anak. Magaling ang ginawa mo. Sige, magpakasaya lang kayo ngayon. Dahil bukas, nasa akin ang huling halakhak. Wala kaming panahon makipag-usap sa taong katulad nyo. Sundan mo na ang kapatid mo para may silbi ka naman. Tara na, tay. Umalis na tayo rito. Sandali lang, anak. Kakausapin ko na muna si Manuel. Mauna ka nang umalis. Sige po, hihintayin ko po kayo sa bahay. Nang umalis sa harapan nila si Ariel, ay saka bumaling kay Manuel, si Don Samuel. Wala tayong pag-uusapan, kaya makakaalis ka na, Don Samuel. At wag na wag niyo akong hahamunin. Hindi niyo alam ang kaya kong gawin. Hindi mo rin alam kung anong kaya kong gawin, Manuel. Hindi isang hamon ang sinasabi ko, kundi pabor sa inyo magkapatid. Gusto kong lumaban ka para sa akin. Sa gaganaping duelo sa baryong ito, ibabagsak mo ang laban at mapupunta sa inyo ang kalahati ng perang mapapanulunan ko. Para ano? Para matulad sa kapatid ko, ganun ba? Pinagkakakitaan niyo maruming laro ng anak niyo. Talaga palang asal-aswang ka na. Utak halimaw ka pa. Ang dapat sa inyo, mawala sa mundong ito. Ikaw ang bahala. Tandaan mo, wala pa ako nagustuhan na hindi ko nakukuha. Alam kong darating ang araw. Makikita kitang lumalaban para sa kapatid mo. At kakainin mo ang lahat ng mga sinabi mo. Hihintayin ko ang paghaharap natin. Nakakalokong pagtawa ang isinagot ni Don Samuel kay Manuel. Tumalikod na ito. Kasunod ang mga tauhan ng pinuno ng mga aswang na si Agdalo. Kagaya ng pagkasunduan sa duelo, si Don Samuel ang gumastos sa pagpapalibing ni Leo. Ito ang patakarang umiiral sa baryo ng Malalad. Kapalit ng hindi pagpapakita ng mukha ni Leo sa mga tao kapag nakalagay na ito sa ataol para sa pagpapanatili ng karangalan ng namatay sa laban. Habang si Lorenzo ay tahimik lang sa isang tabi, makikita sa mata nito ang galit. Kaya wala itong kinakausap sa lahat ng mga taong bumibisita sa lamay. Si Manuel naman ay hindi inaalis ang tingin sa nakaupong kapatid. Gusto niya itong lapitan, pero nararamdaman niyang umiiwas sa kanya si Lorenzo. Nakatungo si Lorenzo habang nakaupo paharap sa lamesa. Malalim ang iniisip at panay ang kuyom ng kamao. Hindi na makatiis si Manuel na hindi kausapin ang kanyang kapatid na si Lorenzo. Kaya naman, nilapitan niya ito kahit alam niyang mauuwi lang sa pagtatalo ang pag-uusap nila. Lorenzo, pwede ba tayong mag-usap? Wala tayong dapat pag-usapan, kuya. Alam kong masamang-masama ang loob mo dahil sa nangyari. Pero, pwede ba, kuya? Tama na. Nakalagay na sa kabaong ang kapatid natin. Wala nang dahilan para magsisi pa tayo. Huli na ang lahat. Wala na siya. At kahit sa uling pagkakataon, para makita ang mukha ni Kuya Leo, ay sumunod pa rin tayo sa kaugaliang sinasabi nyo. Kaya wag na, kuya. Wag na tayo mag-usap kahit kailan. Tatuno ng pananalita mo. Parang ako ang sinisisi mo sa pagkamatay ni Kuya Leo, ha? Bakit, hindi ba? Pareho tayo nanood sa duelo. Alam mong si Kuya Leo naghamon ng laban. Kaya wag mong ibunton sa akin ang galit mo. Pinatay ni Ariel ang kapatid natin. Sinadya siyang ihulog sa bangin. Sino gusto mo sisihin ko, ha, kuya? Ako? Ako ba? Hindi ko sinabing sisihin mo ang sarili mo. Pareho tayong nawalan ng kapatid.
Nag-aalala lang ako sa'yo na baka tuluyan ka magpadala sa galit mo. At anong gusto mo maramdaman ko, Kuya Manuel? Sa napapansin ko sa'yo, parang sinasabi mong tanggapin na lang natin ang pagkamatay ni Kuya Leo. Lorenzo, hindi yan ang ibig kong sabihin. At ano? Anong ibig mo sabihin? Baka sa mukha ni Lorenzo ang matinding galit nang bigla itong sumigaw, kaya't bumaling ang atensyon ng mga tao sa kanilang magkapatid. Walang tigil na pinagsususuntok ni Lorenzo ang kaharap na lamesa hanggang sa dumugo na ang mga kamay nito. Pumatak ang luha kasama ng pulang likidong dumikit sa tabla. Ipaliwanag mo, Kuya! Bakit umabot sa ganito? Tama na. Tama na, Lorenzo. Huwag mong saktan yung sarili mo. Huwag mo akong pakikialaman! Wala kang ginawa para sa kanya. Ilang beses kita sinabihan na itigil na ang laban. Pero nung ginawa mo, pinanood mo lang ang pagkamatay niya. Wala kang kwentang kapatid. Duwag ka! Isa kang duwag! Tama na! Tama na sabi! Kung magpapadaig ka sa galit mo, ganyan, walang direksyon. Pati ang sarili mo sinasaktan mo. Eh ano to? Ganun na lang ba ang mangyayari kay Kuya? Alam ng lahat ng tao rito na pinatay siya. At alam mo yon, Kuya Manuel. Dinaya sa laban ng kapatid natin. Pababayaan na lang ba natin siya sa hukay na walang mananagot? Pinag-aral niya ako. Marami siya mga pangarap na gustong makita sa akin. Paano na ngayon? Kahit makapagtapos ako ng pag-aaral, kahit gaano pa kaganda ang gawin ko, makikita pa ba niya? Kuya, kapatid natin si Kuya Leo. Tulungan mo siya. Bigyan mo siya ng katarungan sa pagkamatay niya. Para ano, Lorenzo? Para lalong yumaman ng mga halimaw na yon. Hindi mo ba nakikita? Hindi sila mga tao. Wala silang pakialam sa buhay natin. Maibabalik ba ng duelo ang buhay ni Kuya Leo? Wala akong pakialam. Kahit hindi na maibalik ang buhay niya. Ang mahalaga, mabigyan ng hustisya pagkamatay niya. Tinuturuan mo akong maging duwag, Kuya. At ang masakit, ikaw ang panganay sa ating dalawa. Ngunit wala kang ginagawa para sa kanya. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ni Manuel dahil sa mga sinabi ni Lorenzo, kaya't nasuntok niya ito sa muka. Sige! Gusto mong gumante? Sige! Gusto mong gumante? Ano bang akala mo sa akin, Manhed? Akala mo ba wala lang sa akin yun? Nagagalit ako. Parang gusto sumabog ng dibdib ko dito sa utak ko. Sa isip ko, nakikita ko nangyari sa kapatid natin. Bibigyan ko ng katarungan ng pagkamatay ni Kuya Leo. Pero hindi sa paraan na gusto mo. Total, dalawa na lang tayo. Bumalik na lang tayo sa Maynila. Umalis na tayo sa baryong to. Mag-aral ka ulit. Hindi dahilan ng pagkamatay ni Kuya Leo para tumigil din ang buhay mo. Hindi, Kuya. Alam mo kung anong gusto kong mangyari. Bakit ayaw mo labanan si Ariel? Takot ka ba sa kanya? Bakit hindi mo gamitin sa kanya ang itak ni tatay? Duwag ka, Kuya! Duwag ka! Padakot na hinawakan ni Manuel ang kwelyo ni Lorenzo. Inilapit niya ang mukha nito sa mukha niya. Halos manginig ang kanyang kamay dahil sa tinitimpi niyang galit. Wala akong kinatatakutan, Lorenzo. Dapat igalang ang duelo ng aswang at tao para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang nilalang. Alam mong hindi tao ang kalaban natin dito, kundi mga halimaw, mga kampo ni Satanas. Kaya kung hindi ka papibigil sa galit mo, wala rin patutunguhan ng buhay mo. Ang kapatid natin na naghamon ng duelo, kaya dapat nating igalang ang pasya ng nakatatanda. Ano ka mo, Kuya? Igalang? Putya naman oh, pumatay sila ng tao eh. Pinatay nila ang kapatid natin. Yung sinasabi mong wala kang kinatatakutan, eh nung tawag sa mga kinikilos mo. Sunod-sunuran ka na parang aso. Hindi dapat manaig ang galit? Eh ano yung ginawa ni Ariel kay Kuya? Naging magalang ba siya? Hindi patas ang laban. Halatang may pinapanigan.
Lahat ng mga tao rito, alam nila kung ano ang totoo. Natatakot na sila sa mga aswang na Agdalo. Kaya pikit mata nilang tinatanggap ang pasya. Kahit hindi ko maintindihan kung bakit wala kang ginagawa para sa kanya. Kahit na kailan, hindi ako nagpabaya. Huwag mo akong itulak para maging masama. Nandun ka rin, kuya. Nandun ka rin. Kaya alam mo dapat kung bakit ako nagkakaganito. Nasiwan mo ang damit ko. Hindi ako dapat mong sinasaktan kundi si Ariel. Kuya, patutunayan ko sa'yo na hindi ako duwag na kagaya mo. Malalakas na kamay ni Lorenzo ang humawak sa kamao ni Manuel para tanggalin ang pagkakakapit niya sa damit nito. Padabog na umalis sa kanyang harapan ang kanyang kapatid. Saka lumabas ito ng bakuran. Diretso sa madilim na daan, papunta sa likod ng kanilang bahay. Nang mawala sa kanyang paningin si Lorenzo, ay saka lamang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil sa pag-aalala, naramdaman niya ang paglapit ni Mang Estro sa kanyang tabi. Ipinatong nito ang palad sa kanyang balikat. Sinabi ni Mang Estro sa kanya na hayaan na lang daw muna niyang mapag-isa si Lorenzo. Katarungan ang hinihingi ni Lorenzo para sa aming kapatid. Tayo ang mga nakakita sa laban ni Kuya Leo at Ariel. Mang Estro, wala bang mali na dapat itama? Humarap si Mang Estro kay Manuel. Ipinaliwanag nito na aksidente ang pagkakahulog ni Leo sa bangin. Nakapagpasya na rin ang mga tagahatol sa laban. Ang lahat ay sumang-ayon na walang pananagutan si Ariel sa mga nangyari. Kaya't kahit anong gawin nila, wala nang mababago pa sa pasya ng pamunuan ng duelo sa Itak. Kaya dapat lang naigalang kung ano ang napagkasunduan. Kung ganun, wala na kami magagawa ni Lorenzo kundi tanggapin ang mga nangyari. Bagamat mura pa ang kanyang isip, nararamdaman ko ang kumukulong dugo sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang kontrolin ng kapatid ko. Ngayon ko lang siya nakita nagalit ng ganun. Natatakot ako para sa kaligtasan niya, pati sa maaari niyang gawin. Tinapik ni Mang Estro ang balikat ni Manuel. Saka muling nagsalita. Sinabi nito na masyadong mapanganib kung kakalabanin ang aswang na Agdalo. Marami ang madadamay at mamamatay. Magiging komplikado lang daw ang lahat. Ano to? Sinasabi niyo bang dapat tayong sumunod sa lahat ng gusto nila? Sa tono po ng pananalita niyo, Mang Estro, tuluyan na ba tayo magpapaalipin sa mga aswang na yon? Hindi na sumagot ang matanda sa mga sinabi ni Manuel. Sa halip ay umalis itong tahimik sa tabi niya at muling bumalik sa upuan. Kaya muli siyang napasulyap sa nakasaradong ataol ng kapatid niyang si Leo, habang si Lorenzo naman ay hindi na nga bumalik muli. Hanggang sa mailibing si Leo ay hindi na nagpakita si Lorenzo sa kanya. Alam ni Manuel na nagpapalipas lang ito ng sama ng loob para sa kanya. Pero kahit nagkatampuan silang dalawa ni Lorenzo, hindi nito matitiis na hindi makita si Leo sa huling hantungan nito. Hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala para sa kapatid, lalo pat 2 araw na itong hindi nagpapakita sa kanya. Pagsapit ng gabi, matyagang naghintay sa bahay si Manuel. Umaasa siyang babalik na uli si Lorenzo. Kaya lang, ibang tao ang dumating. Pangkat ni Don Samuel, kasama ang mga alalay nito na may mga dalang itak. Napatayo siya sa kanyang kinauupuang bangko na gawa sa kahoy. Anong kailangan niyo, Don Samuel? Bakit kayo na parito? At kasama niyo pa ang mga tauhan niyo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na 2 araw nang nasa akin ang kapatid mo. Wala kayatang balak hanapin ang kapatid mo. Kaya ako na ang lumapit sa'yo. Anong ginawa niyo sa kanya? Ginugulo lang naman kami. Kaya hindi na ako nakatiis. Si Lorenzo, nasaan ang kapatid ko? Nasaan siya? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Huminahon ka lang, Manuel. Huminahon ka lang. Binabantayan siya ng anak kong si Ariel. Alam mo ba't sumugod siya sa mansyon? Pinagbababato niya ang bahay ko at tinahamon ng duelo si Ariel. Kaya lang, hindi pa siya pwede sa ganong labanan dahil masyado pa siyang bata.
Nasaan ang kapatid ko? Pakawalan niyo siya! Teka, huwag ka naman sumigaw. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Sa ngayon, hindi ko alam sa mga susunod na araw. Baka hindi na ako maging mabait sa kanya. Pakawalan niyo si Lorenzo. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, tandaan mo to, Don Samuel. Papatayin kita. Masyado kang matapang. Pero hindi naman yata pwede ang gusto mo mangyari. Ganito, pakakawalang kulang ang kapatid mo kapag tinubos mo siya ng isang duelo laban sa anak ko. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Palalayain ko siya, pero ikaw ang kapalit. Kung natatandaan mo pa ang mga sinabi ko, alam mo na kung ano ang gusto kong mangyari. Hindi. Hindi ako susunod sa gusto niyong mangyari. Pakawalan niyo ang kapatid ko, tapos. Kaya lang, may pusta na ako eh. Hindi na pwedeng umatras. Ganun ako kadesperado sa'yo. Alam ko rin na papayag ka sa sinasabi ko. Kaya huwag ka nang magmatigas. Wala ka na magagawa, kundi ang sumunod sa lahat ng mga sinasabi ko. Bingi ka ba? O nagbibigay-bingihan ka lang? Sinabi ko lang hindi ako papayag sa gusto mo mangyari. Tao ako, hindi hayop, at lalong hindi isang laruan na pwede niyong utos-utusan at paikutin sa palad niyo. Napansin ni Manuel na sumenyas ng daliri si Don Samuel. Pagkatapos ay umalis ang 4 na tauhan nito. Pagbalik ay hila-hila na si Mang Estro. Nakagapos ang mga kamay, kasama ang 3 pang mga lalaki. Pinaluhod sa lupa ang mga ito at iniharap sa kanya. Habang umiiyak at nakikiusap, nalubaban si Manuel sa duelo dahil gusto pa ng mga tao ito na mabuhay. Siguro naman ay alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin ngayon, Manuel. Hindi lang ang buhay ng kapatid mo ang nakataya dito, maging ang buhay ng mga kababaryo mo. Hayop ka talaga, Don Samuel. Ano to, sapilitan? Bakit ako ang gusto mo lumaban para sa anak mo? Dahil gusto ko. Maikli lang ang pasensya ko, Manuel. Madali lang din uminit ang ulo ko. Malaki ang itinaya ko sa pustahan, kaya malaki rin ang puhunan ko sa laban na ito. Ikaw ang pinili nila lumaban sa anak ko. Kaya, tulad na sinabi ko sa'yo, ilaglag mo ang laban para manalo ako. Dahil kung hindi, matutulad siya sa mga gagawin ko sa mga taong ito. Alam kong tinatakot niyo lang ako para sumunod sa lahat ng gusto niyo. Ganun ba? Humarap si Don Samuel sa mga nakaluhod na lalaki. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Manuel. Nang mula sa kanyang harapan, ay nakita niya ang pagbabago sa muka ni Don Samuel. Nasira ang pang-itaas nitong damit. Lumitaw ang kulubot nitong balat sa likod. Nagsimulang magkagulo ang mga lalaking nakakita sa pagpapalit ng anyo ng isang aswang na agdalo. Lumabas ang mga nakausling butos sa katawan ng halimaw na si Don Samuel. Parang tinik na tumubo sa buo nitong katawan. Ang tenga nito ay unti-unting tumulis at lumampas sa ulo nito. Kitang-kita rin ang mahahaba nitong pangil at ang mapupulang mga mata. Humaba rin ang mga kuko nito na animo ay tari ng mga manok. Maging ang malasangan nitong dila na kasing tibay ng alabre ay biglang pumulupot sa leeg ni Mang Estro. Hindi makagalaw sa kinatatayuan si Samuel. Ngayon niya lang nakita ang totoong itsura ng aswang na agdalo. Parang mga asong lobo ang mga anyo na may mga tinik sa katawan. Huwag! Huwag, Don Samuel! Huwag mong sasaktan si Kapitan! Patutunayan ko na sa'yo na hindi ako nagbibiro! Huwag! Baliwala ang malakas na sigaw ni Manuel nang mula sa kanyang harapan ay nilapa ni Don Samuel ang nakaluhod na si Mang Estro. Kinagat agad nito ang leeg ng matanda, kasabay ng pagdukot ng kamay nito sa tumitibok pang puso ni Kapitan. Kahit na anong gawing pagpupumiglas ni Mang Estro,
ay tuluyan ng nabutas ang tiyan nito. Nagkikikisay ang katawan habang ang mga dugo ay nagkalat sa lupa. Umatungal ang aswang na agdalo sa kanyang harapan. Kinain ito ang lamang loob ni Mang Estro. Ganon din ang ginawa ng mga tauhan ni Don Samuel sa 3 pang natitirang mga lalaki. Pinagtig-isa-isahan nilang nilapa ang mga kalalakihan bago humarap si Don Samuel kay Manuel. Habang ngumunguya, pahila nitong kinagat ang makunat na bituka ng tao, saka inilalabas ang dila para simutin ang natitirang dugo sa kamay nito. Ito ang pinakapaborito kong gawin. Walang kasing sarap ang lasa ng karne ng tao. Halimaw ka! Halimaw ka, Don Samuel! Magbabayad ka! Mararanasan mo rin ang mga sinapit nila! Sayang lang ang tapang mo kung hindi mo tatanggapin ang inaalok ko sa'yo. Kasalanan mo ang pagkamatay nila. Pinatay ko ang tagapamagitan bilang tanda ng pagtutol mo sa kasunduan. Siguro naman ay papayag ka na dahil alam mong hindi ako marunong magbiro. Dala ng matinding galit, sinugod ni Manuel ang pinuno ng aswang na agdalo. Sinubukan niyang patamaan ito ng suntok sa muka. Kaya lang, nadulas siya sa nagkalat na dugo sa lupa. Bumagsak siya sa lupa, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang mga tauhan ni Don Samuel na pagtulungan siyang bugbugin. Huwag niyong patamaan ang muka sa katawan niyo ng banatan. Hindi tumigil ang mga aswang na agdalo sa pagsipa at suntok sa katawan ng nakahigang si Manuel. Gumuhit ang sakit sa kanyang kalamnan. Muntik pa siyang mapasuka dahil sa amoy ng sariwang dugo sa lupa. Katabi ang katawan ng mga biktima. Halos iisang dangkal lang ang layo ng mukha ni Mang Estro sa mukha ni Manuel. Kaya nakikita niyang nakadilat ang mga mata ng matanda. Nakabuka ang bibig at sa tenga nito ay may lumalabas na dugo. Unti-unting bumalik sa dating anyong tao si Don Samuel. Yumuko ito kay Manuel na nakadapa sa lupa. Malinis pa rin ang mukha mo, Manuel. Walang pasa. Pero mawawalan ka ng mukha sa taga-Malalad kapag inurungan ka ng tapang at hindi ka lumaban kay Ariel. Kapag nangyari yon, para mo na rin pinatay ang kapatid mo. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Alalahanin mo, Manuel, si Lorenzo ang nagsimula ng laban. Kaya kahit bali-bali ang tadyang mo, dapat sumipot ka sa duelo. Tumayo ng tuwid si Don Samuel, saka isinenyas sa mga tauhan nito na dalhin si Manuel sa lugar na paglalabanan nila ni Ariel. Paano pa siya makakalaban? Ramdam na ramdam niya ang pananakit ng kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang minutong pagkaladkad sa kanya, na kung saan ay kumukuskus ang kanyang paa sa lupa, narating nila ang malawak na damuhan na pag-aari ni Don Samuel. Pero nagulat siya nang hindi rito gaganapin ang duelo, kundi pahila pa siyang dinala papunta sa ilalim ng mansyon ni Don Samuel. Doon niya nakitang malaki ang loob ng silid sa ilalim. Para lang sa duelo, nagmuka itong boxing ring. Kapansin-pansin ang dinaanan nilang mga rehas na bakal. Bawat kulungan ay may nakakulong na tao. Sugatan, nanghihina, halatang dumaan sa matinding laban. Parang mga manok na sasabungin. Humihingi ng tulong na sila ay painumin ng tubig. Imbis bigyan, ay tinumbok pa ng kahoy ang katawan nito sa kapagtatawanan ng mga agdalo na nakabantay sa pinto ng kulungan. Saan niyo ako dadalhin? Nasaan si Lorenzo? Huwag kang mainip. Makikita mo rin ang kapatid mo. Ilang saglit pa ay narating nila Manuel at Don Samuel ang lugar na paglalabanan nila ni Ariel. Nakita niyang marami ng tao sa bulwagan ng silid. May ring sa gitna na paglalabanan nila. Nagkalat ang dugo sa saig. Ang ilan namang mga putol na braso ng tao ay nakalagay lang sa itim na timba.
Nakita niyang nakatayo si Lorenzo sa kanto ng ring. Duguan, nangihina, at maraming sugat ang katawan. May mga pasa ng tabako sa balat nito na parang dumaan sa matinding pagpapahirap. Sarado rin ang kaliwa nitong mata, kaya lalong nagwala si Manuel sa nakitang itsura ng kanyang kapatid. Mga hayop kayo! Halimaw kayo! Bakit niyo pinahirapan ang kapatid ko? Nararapat lang yan sa taong matapang, pero wala namang laman ang utak. Ngayon naman, nakasalalay ang buhay niya sa labanan na ito. Katulad ng sinabi ko, kailangan mong ibagsak ang laban. Dahil kung hindi, alam mo na kung ano ang gagawin ko. Pakawalan niyo ang kapatid ko, mga hayop kayo! Bakit niyo ba kami ginaganito? Lorenzo! Lorenzo, sumagot ka! Umangat ang mukha ng nakayukong si Lorenzo. Nakangiwi ang mukhang umiiyak na napatingin ito sa kanya. Nakatulong ang mga sulo sa palibot ng ring, kaya nakita agad nito si Manuel. Kuya! Kuya, patawarin mo ko! Umalis ka na, kuya! Nakikiusap ako! Hindi, Lorenzo. Hindi kita iiwan dito. Huwag ka matakot. Makakaalis tayo dito ng ligtas. Ano ba? Bitiwan niyo ang mga braso ko! Pagsisisihan niyo to, mga demonyo kayo! Sige, ipasok niyo na yan sa ring. Kuya Manuel! Mga halimaw kayo! Pakawalan niyo ang kapatid ko! Anong gagawin niyo sa kanya? Biglang nagsalita si Ariel na nakatayo sa gitna ng ring. Hinaplos-saplos ang hawak nitong itak habang nakangiti. Ano pa ba? E di papatayin ko rin sa harap mo. Umalingaw-ngaw ang pagtawa ni Ariel sa buong silid, kasabay ng pagsigawan ng mga tao na may pusta kay Ariel. Gusto nilang simulan na kagad ang laban. Nagsimulang umupo sa upuan si Don Samuel habang nagsisindi ng tabako. Itinuro pa ng dalawang daliri nito ang sariling mga mata. Naramdaman ni Manuel ang pagtulak sa kanyang likuran ng mga tauhan ni Don Samuel, papunta sa gitna ng ring. Ikinandado ang pinto ng malalambat na bakod, gawa yon sa alambre, na kapag madidikit ang balat ay may kasamang kuryente. Nang nasa gitna na siya, inihagi sa kanya ang gagamitin niyang sandata, isang itak na may bahid ng mga dugo. Pinagmasdan niyang mabuti ang sandata na halatang kulang sa talas, pero dinampot niya ang armas. Mas lalong lumakas ang pag-iingay ng mga tao na walang kaalam-alam sa totoong mga nangyayari. Ano? Magtititigan na lang ba tayo rito? Kahit hindi mo ilaglag ang laban, alam kong matatalo kita. Isiguraduhin ko ang pagbagsak mo sa kinatatayuan mo, Ariel. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa pandaraya mo at sa kasakiman ng walang yamong ama. Tama na, Satsat. Simulan na natin ang laban. Unang sumugod si Ariel para umatake ng taga kay Manuel, pero mabilis niyang nasalag ang itak nito gamit ang kanyang itak. Nagpaikot silang dalawa sa loob ng ring. Nang makahanap ng tiyempo, si Manuel naman ang sumugod. Nakailag si Ariel, pero ang pandaraya nito ay talagang hindi na mawawala sa kanya. Pinalo siya nito ng puluhan ng itak sa kanyang ulo, kaya't bumagsak siya sa sahig. Dayaan palang laban dito at hindi duelo ng itak. Baliwala ang tapang mo kung wala kang gulang. Matutulad ka rin sa kapatid mong inutil. Isa kang duwag! Kuya! Lumaban ka! Patayin mo yung hayop na yan! Muling bumangon sa pagkakalugmok sa sahig si Manuel. Dalawang hakbang ang ginawa ni Manuel para linlangin sa pag-atake si Ariel. Inakala ni Ariel na tatagain niya ito, pero binigwasan niya ito ng suntok sa tagiliran at sinundan ng sipa sa maselang parte ng katawan nito. Gumuhit ang ngiti ni Manuel na may tunog pang nga asar. Bumagsak sa sahig si Ariel habang namimilipit sa sakit. Ano ha? Masarap ba? Patikim pa lang yan, hayop ka! Mas lalong lumakas ang sigawan ng mga tao nang makapuntos si Manuel.
Halata sa mukha ni Ariel ang tinitimping galit. Kaya nang muli itong tumayo para sumugod, ay wala na sa direksyon ang mga ginawa nitong pag-atake. Umikot siya at tinuhod niya ang tagiliran ni Ariel. Pasadsad itong muling bumagsak sa ring. Kasabay ng pagtayo ni Don Samuel sa upuan nito, sumenyas ito ng thumbs down na ang ibig sabihin ay huwag siyang lumaban at magpabugbog lang kay Ariel. May inutusan pa itong tauhan na lumapit sa nakatayong si Lorenzo at iniumang ang itak nito sa leeg ng kapatid, habang ang mga kapustahan nito ay hindi nahahalatang niloloko sila ng matandang tuso. Anak ng putya! Talaga palang palaban ka, ha? Talagang palaban ako at ipaparanas ko sa'yo ang sakit ng pagkatalo. Tumayo ulit si Ariel at saka umatake ng taga sa nakatayong si Manuel. Sinadya niyang salagin ng kanyang itak ang sandata nito para magkunwaring tinamaan siya sa braso. Inilagan ni Manuel ang lahat ng taga ni Ariel at sa isang iglap gumawa siya ng paraan kung paanong matatanggal ang hawak nitong itak. Halatang napipikon si Ariel kay Manuel dahil sa husay niyang makipaglaban, kaya ito na mismo ang nagtapo ng itak at dali-dali siya nitong sinunggaban para suntukin. Dito na siya nagpaubaya sa pampubugbog nito sa kanya. Tiniis niya ang sakit mula sa kamaon ni Ariel habang naririnig niya ang boses ng galit na si Lorenzo. Kuya! Lumaban ka! Pinatay niya si Kuya Leo! Huwag mo na akong alalahanin, kuya! Patayin mo na siya, kuya! Lumaban ka! Tanggapin niyo na magkapatid na ako lang ang katapat niyo. Unti-unti kitang papatayin, Manuel. Katulad ng pagpatay ko sa kapatid mo si Leo. Akalain mo, sinipa ko lang siya sa dibdib para mahulog siya sa bangin. Habang nakahiga si Manuel at nasa tiyan niya ang nakaupong si Ariel, biglang nandilim ang kanyang paningin dahil sa mga ipinagtapat nito tungkol sa kapatid. Sinalag niya ang mga suntok ni Ariel. Pinagpalit niya ang pwesto nila. Siya ngayon ang nasa ibabaw ni Ariel. Magkakasunod na suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito. Magkasamang galit at gigil ang ginagawang pagbayo niya ng suntok. Sa leeg at dibdib nito, kahit wala nang malay si Ariel, ay hindi niya ito tinitigilan sa pagsuntok sa mukha. Biglang tumahimik ang mga tao sa nakitang kilos ng binata. Manuel! Ano ginagawa mo? Tila bingi si Manuel sa pagsigaw ni Don Samuel. Tuluyan ng nilamon ng galit ang dibdib niya. Kahit duguan at basag ang kilay, ay tuloy pa rin siya sa pagsuntok sa mukha ni Ariel. Naramdaman ni Manuel ang paglapit ng mga tauhan ni Don Samuel sa kanya. Pigilan niyo siya! Pigilan niyo! Ano ba kayo? Naririnig niyo ba ako? Bilisan niyo! Mga inutil kayo! Nagkagulo na nga sa loob ng ring. Naramdaman ni Manuel ang pananakit ng kanyang katawan dahil sa pagtumbok ng puluhan ng itak sa mukha niya, sa dibdib at sa likod. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niyang kinalagan ng tali si Lorenzo. Itinabi sa kanya bago pinagtulungan silang dalawa na bugbugin ng mga tauhan ng matanda. Kuya! Kuya, ano nangyayari? Naipanalo mo naman ang laban, di ba? Hindi makapagsalita si Manuel nang paulit-ulit na silang bayuhin ng kahoy sa gitna ng ring. Hindi pa rin natapos ang kalbaryo nilang magkapatid dahil ang kapustahan ni Don Samuel ay pinatay nito sa harapan nila. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo ang mga aswang. Nagtataka na lamang siya kung bakit sa kabila ng kanyang pagsuway sa utos nito ay hinayaan pa rin sila nitong mabuhay. Mula sa kanilang kinaihiga ang magkapatid ay tumalsik sa kanilang katawan ang sariwang dugo ng mga negosyanteng dumayo sa kanilang lugar. Nagkikikisay ang katawan ng pinakaamo ng grupo na yon nang lapain ito ng halimaw na si Don Samuel. Kasama ang mga tauhan nitong nakikipag-agawan sa laman loob ng mga biktima. Maririnig ang mga boses na nasasaktan, pagkulo ng dugo sa lalamunan ng mga nasasaktang tao habang kinakain ang mga katawan. Lahat ng pumusta kay Manuel, pinatay ng mga tauhan ni Don Samuel. Nang matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagkain ng karne ng mga biktima, galit na lumapit si Don Samuel sa kinahihigian ni Manuel. Iniangat nito ang paa
saka itinungtong sa sugatang muka ng binata. Tinira mo ang laban. Kasalanan mo ang kamatayan nila. Buwisit ka. Hindi ang tulad mo ang sisira sa mga pinaghirapan ko. Alisin mo mabaho mo pa sa mukha ng kapatid ko! Matapang ka lang dahil may mga tauhan kang pumoprotekta sa'yo! Dahil sa mga sinabi ni Lorenzo, ito naman ang binalingan ni Don Samuel. Halos mapaigik ito sa sobrang sakit ng sipain ito ni Don Samuel sa tiyan. Tama na! Tama na yan! Huwag niyo saktan ang kapatid ko! Kung ako lang ang masusunod, kanina ko pa kayo pinatay mga bubwit kayo. Kaya lang, hindi itong eksaktong gusto kong makita. Hindi pa kayo kompleto. May kulang pa kayong isa. Gusto ko pang maglaro habang pinanonood ang unti-unti niyong pagkamatay. Maglalaro ka pa? Tanda-tanda mo na! Patayin mo na kami! Dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyong hayop ka! Tuluyan nang nawala ang pagtitimpi ni Don Samuel sa katapangang ipinapakita ni Lorenzo. Muling pinagsisisipa ng mga tauhan nito ang nakahandusay na si Lorenzo. Tama na! Tama na! Bata lang yan! Huwag niyo siya saktan! Tigilan niyo ang kapatid ko! Naramdaman ni Manuel ang mga kamay ng mga tauhan ni Don Samuel sa kanyang braso. Saka siya itinayo ng mga ito at iniharap sa nakatayong matanda. Para siyang humarap sa halimaw na may nakakadiring itsura. Mapupula ang mga matang nakatitig sa mukha niya, kaya amoy na amoy niya ang mabahong singaw ng katawan nito, na amoy nabubulok na katawan ng bangkay. Lumapit ito sa kanya, kitang-kita niya ang paglabas ng malagkit nitong dila, pati na ang sariwang dugo na nakadikit sa balahibo nito sa bibig. Ikulong niyo na ang lalaki ito. May plano na ako sa kanila. Paghiwalayin niyo. Si Ariel, dali niyo sa itaas at gamutin ang mga sugat niya. Linisin niyo rin ang ring na ito. Dating gawi, burahin niyo ang bakas na mga dugo sa saig. Teka, saan niyo dadalhin ang kapatid ko? Kuya! Lorenzo! Ibalik niyo sa akin ang kapatid ko, mga hayop kayo! Sige na, dalhin niyo na yan. Wag! Wag! Saan niyo ako dadalhin? Don Samuel, ang kapatid ko! Biniwan niyo ang braso ko! Lorenzo! Nagtawanan pa ang mga aswang na agdalo sa pagkaladkad kay Manuel, papunta sa madilim na sulok ng silid. Dumaan pa sila sa hagdan sa ilalim at pabalya siya nitong binitiwan papasok sa kulungan. Naramdaman niya ang mabuhanging sahig ng kulungan, pati ang ingay ng kandado sa pintuan ng rehas na bakal. Mayaman lang talaga ang may kakayahang bumili ng solidong bakal na pwedeng gawing kulungan. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako dito! Ang kapatid ko! Ibalik niyo si Lorenzo! Dala ng matinding galit ay pinagsususuntok ni Manuel ang bakal na kulungan. Parang binabayo ang dibdib niya ng martilyo dahil sa pag-aalala para sa kanyang kapatid. Magsisisigaw pa sana siya nang marinig niya ang boses ng isang matandang lalaki. Nakaupo ito sa madilim na gilid ng kulungan. Tanging ang liwanag na nagmumula sa gasera ang nagsisilbing ilaw sa loob. Walang makakarinig sa iyo dito. Kaya baliwala ang pagwawala at pagsisisigaw mo. Makakaistorbo ka lang sa mga taong nakakulong dito. Sino ka? Ang pinakamatandang tao na nakakulong sa rehas na bakal na ito. Ako ay si Lolose. Sa edad kong 73 taong gulang, masasabi kong panlimang binata ka nang nawawala sa kulungan na ito. Hindi ako natatakot mamatay. Mas takot ako kapag nalaman kong pinatay nila ang kapatid ko. Sa nakikita ko, hindi pa tapos ang paglalaro ng pinuno ng Agdalo sa inyong magkapatid, kagaya ng ginawa nila sa aking anak. Narinig ni Manuel ang pagkaluskos sa saig. May kasamang tunog ng kadena. Lumapit sa kanya ang matandang lalaki. Payat, walang damit pang itaas, kaya nalantad ang manipis nitong dibdib. May suot itong kwintas sa leeg
Pero ang mas umagaw sa atensyon niya ay ang kadenang nakagapos sa paa ni Lolo Jose. Tatang, bakit may kadena ang paa niyo? Saka bakit kayo nakakulong dito? Dahil ako lang ang nakakaalam kung paano silang malalabanan. Isa pa, sinugod ko si Samuel sa kanyang mansyon nang patayin nito ang aking anak sa isang duelo. 20 taon na akong nakakulong. Ilang beses ko nang tinangkang tumakas, pero nabibigo lang ako. Bakit hanggang ngayon po, hindi pa rin nila kayo pinapatay? Dahil interesado siya sa suot kong mutya ng tutubi. Hindi niya ito makukuha hanggat walang ritual ng pagsasalin sa sino mang pagpapasahan ko nito. Wala po akong alam sa mga mutya, Tatang. Ang gusto ko po ay makatakas dito para iligtas po ang kapatid ko. Tumawa si Lolo Jose sa mga sinabi ni Manuel, saka lumapit sa bilog na bato at may dinukot ito sa ilalim. Inilabas ng matanda ang kulay pulang maliit na bag, saka isang uri ng talim na may kakaibang hugis. Sa gitna ng sandata ay may gomang nakatali. Ano po mga bagay na yan, Tatang? Isang uri ng sandatang magagamit mo sa pagtakas. Ano? Aba, ngayon lang po ako nakakita ng ganyang klaseng talim. Talagang pambihira ang sandatang ito dahil wala ito sa Pilipinas. Naiwan lang ito ng lalaking una kong nakasamang nakulong dito. Isang dayuhan na dinaya ni Samuel sa pustahan. Ang tawag dito ay boomerang. Ano po? Ang boomerang ay isang uri ng lumilipad na kagamitan na karaniwang gawa sa kahoy, plastik o kaya naman ay bakal. Ito ay kilala sa kanyang kakaibang katangian na bumabalik sa gumagamit kapag ito ay inihagis ng tama sa ere. Meron itong iba't ibang anyo at disenyo, ngunit ang pinakasigat ay ang hugis B o L na talim nito. At sa lahat ng sandata, ang boomerang ang masasabi kong ang pinakamatalim. Kaya nitong pumugot ng ulo ng aswang sa pamamagitan ng pag-ikot nito. Tatang, bakit niyo po sinasabi sa akin ng tungkol sa boomerang? Dahil sa tingin ko, ikaw na ang karapat-dapat na gumamit ng sandata na ito. Mula sa kulungang ito, sa maliit na bintana ng pader, nakita ko kung paano kang lumaban kanina. Alam kong ang pakay ni Samuel ay ang paglaglag mo sa laban, pero mas nanaig sa'yo katarungan para sa iyong kapatid. Nakita ko nakakaiba ang husay mo sa pakikipaglaban. Naalala ko sa iyong galaw ang namatay kong anak. Alam ko rin na kaya interesado sa iyo si Samuel ay dahil sa galing mong lumaban. Pero Tatang, hindi ko po matatanggap yan. Kung gusto mong mailigtas ang iyong kapatid, tanggapin mo ang sandatang ito. At sa tulong ng mutya ng tutubi, magagawa mo ng lumaban sa mga aswang na agdalo. Pero bago yan, tutulungan mo ring tumakas ang ibang mga lalaking nakakulong dito bago sila patayin at gawing pagkain ng mga agdalo. Pero Tatang, hindi ko po alam ang gagawin ko. Natatakot akong baka matulad si Lorenzo sa kapatid naming namatay. Nailibing siya nang hindi man lang namin nakita ang kanyang muka. Dahil ang batas ng duelo ng itak ay ilagay sa ataw ng lalaking namatay sa labanan nang nakasara ang kabaong. Teka, paano niyo pong nalaman po tungkol dyan? Dahil nangyari na rin yan sa aking anak. Abot hanggang langit ang galit ko nang malaman kong wala na ang katawan ng aking anak sa kabaong niya. Nakita ko kung paanong kinain ni Samuel ang patay na katawan ng anak ko. Kaya nga ako nakulong para panatiling lim ang gawain ng mga aswang na agdalo. Teka, sinasabi niyo ba, Tatang, na kinain rin nila ang katawan ni Kuya Leo ko? Na maaaring nangyari sa kapatid namin ang nangyari sa anak niyo, ganun ba? Posible. At kung ayaw mo maniwala, bukayin mo ulit ang libingan niya. Makikita mong katawan na lang ng saging ang laman ng ataol ng kapatid mo. Kaya inuulit ko, kailangan mong tanggapin ang boomerang, pati ang mutya ng tutubi.
para mailigtas ang kapatid mong si Lorenzo. Bigyan mo ng katarungan ng pagkamatay ng mga lalaking pinaslang ng mga Agdalo. Panahon na para wakasan ang kanilang kasamaan. Pero, Tatang, hindi po ako marunong gumamit ng boomerang eh. Huwag kang mag-alala. Dahil ang mutya ng tutubi ang tutulong sa'yo, tutulungan ka ng gabay sa dapat mong gawin. Kailangan mo lang na magtiwala. Sa kabila ng mga narinig ni Manuel mula sa matanda, kailangan niyang sumugal. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid at iligtas ang buhay ng kanyang nakababatang kapatid na si Lorenzo. Lalo na ngayong alam na niya ang buong katotohanan sa kung paano silang pinaiikot ni Don Samuel sa sarili nitong palad, habang naniniwala ang mga tao na patas ang pagtrato sa kanila ng matandang tuso na naghahari-harian sa baryo nila. Tinanggap ni Manuel ang iniaabot ni Lolo Jose na sandata. Pagkatapos ay hinubad ng matanda ang suot nitong kwintas. Kulay dilaw ang bilog na bato na nakatali sa kulay itim na lubid. Isang mutyang may taglay na kapangyarihan. Nang maramdaman ni Manuel ang mutya ng tutubi sa kanyang leeg, natumba siya sa mabuhanging sahig ng kulungan. Lolo, ano to? Ano to nangyayari sa akin? Naramdaman ni Manuel ang paggapang ng malakas na puwersa sa kanyang buong katawan. Gumuhit ang masakit na paghibot-hibot ng kanyang kalamnan dahil sa mga sugat niya sa balat. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya habang pinanonood lang siya ni Lolo Jose. Wala itong tigil sa pagbulong sa hangin, at kung ipipikit ni Manuel ang kanyang mga mata, ay parang may mga humahampas na kahoy sa kanyang katawan. Tiisin mo lang ang sakit hanggang sa mapalitan ng kakaibang lakas ang iyong katawan. Yan ang epekto ng ritual sa pagpapasa ng mutya sa katawan ng tao. Ngayon naman, ipikit mo ang iyong mga mata at hawakan mo ng maigi ang sandata. Mapapansin mo ang unti-unting pagbabago sa pakiramdam mo. Magkakaroon ka ng talas ng paningin, pandinig at pangamoy. Pakiramdaman mo ang hangin sa iyong paligid. Makikita mo ang iyong gabay na tutubi. Ituturo niya sa iyo kung saan ang tamang direksyon ng paghagis mo sa boomerang. Dahan-dahang tumayo si Manuel. Tinignan niya ang mga sugat niya sa katawan. Nawala ang sakit kahit may mga bakas ng tama ng itak sa kanyang balat. Nakikita niya rin ang maliwanag na kulay ng isang tutubi na umiikot sa kulungan. Parang itinuturo ng gabay ang tamang daan palabas ng rehas. Tumalas ang kanyang paningin. Kahit madilim ay maliwanag niyang nakikita ang buong paligid. Ikaw lang ang makakakita sa liwanag ng boomerang at sa iyong gabay. Sige na, kumilos ka na. Tapos na ang pagsasalin. Magagawa mo ng lumaban. Tatang, aalis po ako rito, pero kasama kayo. Tumabi po kayo, Tatang. Susubukan kong putulin ng boomerang ang kadenang nakagapos sa inyong mga paa. Umiwas si Lolo Jose sa nakaporma ng si Manuel. Isinangkal nito ang kadena sa batong pinagkunan ng matanda sa mutya. Buong lakas na pinutol ni Manuel ang kadena gamit ang kanyang armas. Hindi siya makapaniwalang naputol niya kagad ang kadena sa sobrang talas ng boomerang. Pati ang kandado ng kulungang ito, magagawa mo na sirain ang talim ng iyong sandata. Sige na, iligtas mo na rin ang ibang mga bihag. Malakidlat ang naging pagkilos ni Manuel. Nang walang kahirap-hirap niyang natanggal ang kandado ng kulungan. Maingat ang kanilang mga akbang na lumabas sa kulungan. Sa kanila pinuntahan ang 4 na kulungan at pinakawalan ang mga bihag dito. Nauna sa paglalakad si Manuel. Mula sa kanyang kinatatayuan ay nakita niya ang 2 aswang na nakabantay sa pintuan. Sinundan niya ang kanyang gabay na tutubi at sa pagbitaw niya ng boomerang ay mabilis ang naging pag-ikot nito sa ere. Kitang-kita ng binata kung paanong gumuhit ang talim sa leeg ng mga nakatayong aswang. Pagbalik sa kanyang kamay ng sandata ay magkasabay na gumulong sa sahig ang ulo ng mga agdalo. Sinulyapan niya sina Lolo Jose na nagtatago sa pader,
kasama ang 4 na mga biyag na lalaki. Na mga kasama, sumunod tayo kay Manuel. Sandali lang po. May mga bantay pa po sa labas. Saglit na tumigil sa paghakbang ang mga kasama nilang biyag. Sa kadahan-dahang lumabas si Manuel sa pintuan ng silid. Nakita niya ang ring na pinaglabanan nilang dalawa ni Ariel. Hinanap ng kanyang mga mata si Lorenzo, pero wala ang kapatid niya. May mga agdalo na nagulat sa paglitaw ni Manuel. Bago pa makasigaw ang mga aswang, ay tuluyan niya ng pinakawalan sa ere ang bumirang. Bawat bitaw ni Manuel sa kanyang sandata ay bumabalik ito sa kanyang mga kamay. Pinuntirya niya ang dibdib ng nag-iisang halimaw na nakatayo. Mula sa kanyang kinaroroonan ay nakita niyang bumaon ang talim sa katawan nito. Sumuka ng dugo ang nilalang, saka bumagsak sa saig. Dilat ang mga mata na nakaawang ang bibig. Malalaki ang mga hakbang na pinangunahan niya ang pagtakas. Nagawa nilang makalabas sa ilalim ng mansyon, papunta sa pintuan ng kuwebang nakaugnay sa kakahuyan. Lolose, kayo na po ang bahala sa kanila. Bakit? Saan ka pupunta? Kailangan ko pong balikan ang kapatid kong si Lorenzo. Ililigtas ko po siya. Hindi pa ngayon ang tamang oras, Manuel. Kailangan mong sumama sa amin sa pagtakas. Mahuhuli ka lang nila. Masyadong delikado ang gagawin mo. Pero paano po ang kapatid ko? Alalahanin mong hawak nila si Lorenzo. Gagamitin nila ang kapatid mo para mapasuko ka. Makukuha nila sa iyo mutya, pati na ang iyong sandatang bumerang. Bukas ng umaga tayo lulusob. Mahihirapan tayong kumilos dahil sa kasama nating mga biyag. Sugatan sila at mabagal maglakad. Hindi magtatagal, malalaman ni Samuel na nakatakas na tayo. Naisip ni Manuel na may punto rin ang sinasabi ni Lolose. Itutuloy na sana nila ang paglalakad nang sa paglingon ni Manuel sa kanilang huling dinaanan ay nakita niya ang pangkat na mga halimaw. Tumatakbong humahabol sa kanila. Umaangil na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Tumakbo na tayo! Naririyan na sila! Bilisan nyo! Diyos ko po, Manuel! Natuntun nila tayo! Halos balutin ng takot si Manuel nang isa-isang tumalon ang mga agdalo at pinalibutan sila sa kanilang kinatatayuan. Nakangising tumutulo ang mga laway na handang sumugod para atakihin sila. Kung lalaban si Manuel, ay hindi rin niya maililigtas lahat dahil sa mga aswang na nakabantay sa kanila. Alertong napaatras at napatakbo ang isang lalaki na kasama ng mga bihag. Takot na takot, hindi malaman kung iiyak ba o sisigaw, pero dahil sa ginawa nito, ay mas lalong nagalit ang aswang. Mabilis na nilundag ng agdalo ang lalaki, saka sinakmal ang ulo ng malaking bunganga ng aswang. Parang gutom na aso na tinatlong kagat lang ang ulo ng biktima. Pagkatapos ay bumuelta ang aswang paharap kay Manuel. Huwag kayong maghiwa-hiwalay! Kundi mauubos nila tayo! Sinunod ni Manuel ang nakikitang liwanag mula sa kanyang gabay. Sa pagbitiw niya ng bumirang sa ere, mabilis na umikot sa ere ang kanyang sandata. Nakita niyang tumama ang talim sa leeg ng isang aswang na lumapa sa lalaki. Nagkagulo ang mga ito na parang biglang natakot sa kanyang sandata. Itinaas ni Manuel ang kanyang kaliwang braso at sinalo ang pagbabalik ng bumirang sa kanyang kamay. Kaya't napaatras ang mga aswang at umangil na parang galit na aso. Malakas na umatungal ang mga ito at nakatingala sa langit. Nagtatawag sila ng mga kasama, Manuel. Delikado ito. Umalis na tayo rito bago pa dumating ang mga kasamahan nila. Tumakas na po kayo! Hindi ko po talaga kayang iwan si Lorenzo. Manuel! Sa likod mo! Mabilis na hinarap ni Manuel ang aswang na papasugod sa kanila. Inampas niya ito sa mukha ng kanyang sandata. Bumulwak ang dugo nito sa sugat, kasabay ng pagbagsak nito sa lupa. Sige na po, Tatang! Ako na pong bahala dito! Hindi na hinintay ni Manuel na sumagot ang matanda. Mabilis niyang inatake ng bumirang ang dalawa pang natitirang kalaban. Mabilis na umikot ang talim sa ere at tumama yon sa leeg ng agdalo na humarang sa kanyang dinadaanan. Bumagsak sa lupa ang pugot nitong ulo
nagkikikisay na parang nakukuryente, hanggang sa natira na lamang ang nag-iisang aswang na papasugod naman sa kinaroroonan ng matanda at ng mga bihag. Sumirko siya sa hangin, bumagsak sa lupa ang binata, paharap sa aswang. Hinampas niya ito ng talim ng kanyang sandata, tinamaan ito sa dibdib, kasabay ng suntok at sipa ni Manuel na tumama naman sa tagiliran ng halimaw. Nang bumagsak ito sa lupa, niluhuran niya ang tiyan nito at ginilitan ang leeg gamit ang talim ng bumerang. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Dumating na nga ang bagong tagapagligtas. Ito na ang katapusan ng mga aswang na agdalo. Magsasalita pa sana si Manuel upang sagutin si Lolose. Nang marinig niya ang mga yabag ng mga paa ng halimaw mula sa kakahuyan, isa yon sa kakayahan ng mutya. Maririnig niya ang mga kaluskos sa paligid. Kahit na malayo, inilinga niya ang kanyang paningin at nakita niyang lumipad ang kanyang gabay sa direksyong paiwas sa mga halimaw. Wala na silang inaksayang oras. Sinundan ni Manuel ang kanyang gabay upang maitago niya ang matanda at ang mga kasama niyang bihag. Dito lang po kayo, Tatang. Haharapin ko po sila. Sige, Manuel. Mag-iingat ka. Nakabaluktot na tumakbo si Manuel papunta sa kinaroroonan ng pangkat ng mga agdalo. Hoy! Mga pangit na aswang! Ako bang hinahanap nyo? Gulat na gulat ang mga aswang sa paglitaw ni Manuel sa harap ng mga ito. Hindi niya na hinintay na makaporma pa ang mga kalaban. Mabilis niyang inatake ang unang aswang na nakita niya. Buong lakas na pinagpapalo niya ito ng bumirang, at bawat pagtalon ni Manuel ay ang pagbitiw niya sa ere ng kanyang sandata. Isa-isa niyang binutas ang tiyan ng mga agdalo gamit ang talim ng bumirang. Nagkalat ang mga laman loob ng aswang sa damuhan. Brutal niyang pinatay ang mga ito bago niya ito tuluyang iniwan at tinahak ang daan papunta sa mansyon ni Don Samuel. Lorenzo, huwag kang bibitiw, konting tiis na lang. Maililigtas na kita. Malapit na si Kuya. Hintayin mo ko. Halos hindi na lumapat ang mga paa ni Manuel sa lupa. Marating lang ang mansyon ng matanda. Parang mababaliw siya sa sobrang pag-aalala para sa kapatid niyang si Lorenzo. Pagdating niya sa tapat ng mansyon, ay bumungad sa kanyang harapan ang mga tauhan ni Don Samuel. Nakatayo ito sa unahan ng mga agdalo, nakangisi na parang naghihintay sa pagdating niya. Alam kong babalik ka para iligtas ang kapatid mo. Nasaan ang kapatid ko, Don Samuel? Pakawalan mo si Lorenzo! Ang akala mo ba ay ganun lang kadali ang hinihiling mo? Maraming namatay sa mga alagad ko. Sa tingin mo ba, hahayaan ko pa kayong mabuhay? Kailan ka pa nagkaroon ng malasakit sa mga tauhan mo? Ang mga halimaw na kagaya mo, hindi dapat nabubuhay sa mundo. Ang dapat sa'yo ay mamatay at sunugin sa impyerno. Ang lakas naman ng loob mong pagbantaan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mong hawak ko ang kapatid mong si Lorenzo. Kaya mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ang mag-ingat, hayop ka. Dahil bilang na mga araw mo sa baryong ito, bumalik ako rito para alukin ka ng isang kasunduan. Anong klaseng kasunduan, Manuel? Iginala ni Manuel ang kanyang paningin sa paligid ng bakuran. Sinubukan niyang hanapin si Lorenzo. Bago nabigo siyang makita ang kapatid, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Ipinagdasal niya na sana ay ligtas ang kanyang kapatid. Buhay ni Lorenzo, kapalit ng pakikipagduelo ko kay Ariel. Hindi ako tanga na basta nalang papayag sa kasunduan mo. Hawak ko ang kapatid mo, kaya ako ang dapat na masunod dito. Hawak mo nga kapatid ko, pero hawak mo naman ang alas mo. Hindi ba't ito ang kailangan mo? Itinaas ni Manuel ang hawak na bumirang. Saka ang mutya ng tutubi sa leeg niya. Napaunat sa pagkakatayo si Don Samuel. Kaya alam ni Manuel na unti-unti niyang nakukumbinsi ang pinuno ng mga agdalo. Ganon.
Nakuha mo na pala ang mutya sa matandang yon. Kaya nga mag-isip ka, Don Samuel. Duelo, kapalit ng buhay ng kapatid ko. Sa pagkakataong ito, kailangan kong manalo sa laban para sa buhay ng aking kapatid. Sinasabi mo bang kapag natalo ka, makukuha ko ang mutya? Para yatang may mali. Hindi ba mas tama kung papatayin ko kayong magkapatid, saka ko naman makukuha ang mutya? Anong mali sa mga sinabi ko? Alam kong kahit halimaw ka, marunong kang tumapad sa napagkasunduan. Ngayon lang nangyaring may naghamon sa akin ng ganito. Kaya siguro malakas ang loob mo dahil hawak mo na ang mutya. Bakit? Natatakot ka bang matalo? Hindi, dahil palagi ako nananalo sa laban. Iba lang ang gusto kong mangyari, kapalit ng buhay ng kapatid mo. Gagawin kitang tauhan. Susunod ka sa lahat ng ipapagawa ko sa'yo. Makikipagduelo ka sa anak ko para ibagsak ang laban. Alam mo, Don Samuel, magulo ka din eh. Nagtataka ako sa'yo. Hindi kasi kita maintindihan. Bakit palagi mo nalang sinasabing ibagsak ko ang laban? Hindi ka ba nakakaranas manalo sa totoong laban? Ha! Kung sa bagay, nananalo ka dahil sa maruming labanan. Kaya nga patuloy ka naghahamon ng duelo sa mga katulad naming tao. Dahil may nagawa kang pagkakamali sa buhay mo na pilit mong kinalilimutan. Bumakas sa muka ni Don Samuel ang galit nang marinig nito ang sinabi ni Manuel. Sa tono ng pananalita mo, parang may alam ka sa nakaraan ko. Lahat, Don Samuel. Lahat. Lahat ay alam ko na. Pati na ang lihim mo. Matagal na panahon mo na kaming pinaiikot sa palad mong hayop ka. Ginawa mo kaming tanga. Anong pinagsasasabi mo? Teka, patikim pa lang naman ang sinasabi ko. Bakit namumutla ka na? Kung duelo ang kailangan mo, sige. Lumaban ka sa anak ko. At kapag natalo ka sa laban na to, hindi mo na makikita ang kapatid mo. Kaya nga hinahamon kita, Don Samuel. Duelo kay Ariel, kapalit ng buhay ng kapatid ko. Kapag nanalo ako sa laban na to, palalayain niyo ang kapatid ko. Malakas na humalakhak ng tawa si Don Samuel. Tumingala pa ito sa langit na parang nang aasar. Sumenyas ito sa dalawa nitong mga tauhan para kunin si Lorenzo. Ipinatawag din ito si Ariel. Ilang minuto ang lumipas ay nakita ni Manuel ang kapatid na si Lorenzo. Sa awa ng Diyos, kahit sugatan ang kanyang kapatid, ay nagagawa pa rin itong maglakad. Kahit na may gapos ng kadena ang kamay nito. Pasimple si Manuel na yumuko para kunwaring nag-aayos ng laylayan ng kanyang pantalon. Itinupi niya yon, pero ang totoo, dumakot siya ng lupa. Alam niya na ang maruming laban ni Ariel, kaya't pinaghandaan na niya ang bagay na yon. Isinilid niya sa bulsa ang lupa bago iginala ang paningin para alam niya kung saan ang tamang daan sa kanilang gagawing pagtakas ni Lorenzo. Kuya! Kuya Manuel! Tulungan mo ako! Oo, Lorenzo. Ililigtas kita. Huwag kang mag-alala. Maya-maya pa, si Ariel naman ang dumating. Medyo malakas na ang katawan nito, kasama ang mga tauhan ni Don Samuel. Tay, pinatawag niyo raw ako. Oo, anak. May naghahamon sa'yo rito ng duelo. Kaya lang, madalas mo kong biguin pagdating sa lalaking yan. Sa pagkakataong ngayon, tatay, matatalo ko na siya. Patutunayan kong karapat dapat niyo akong tawaging anak. Sige na, patunayan mo sa akin na hindi nga ako nagkamali sa'yo. Naunang pumunta si Ariel sa gitna ng ring. Wala itong dalang armas, kaya naintindihan ni Manuel na ang magiging labanan ay kamao sa kamao. Binitiwan niya ang kanyang bumirang at nagpunta rin sa gitna ng bakuran. Kuya! Mag-iingat ka! Sumulyap lang si Manuel kay Lorenzo, pero paglingon niya kay Ariel, sinalubong na kagad siya nito ng malakas na suntok sa muka. Bumagsak siya sa lupa at iiling-iling na ipiniling niya ang kanyang ulo. Dahil sa bahagyang pagkahilo, narinig ni Manuel ang malakas na pagsigaw ni Lorenzo. Kuya! May liyabe ang ilalim ng benta sa kanyang kamao!
Tumahimik ka! Ipasok niyo maingay na yan! Natutuliling ang tenga ko sa boses niya! Saan niyo dadali ng kapatid ko? Mga hayop kayo! Kuya, patayin mo si Ariel! Ubusin mo silang lahat! Mabilis na tumayo si Manuel para muling harapin si Ariel. Nakangisi itong nakahaya ng suntok sa kanya, habang ang mga paa ay humahakbang ng pasulong. Talaga palang sagad sa butong pandaraya mong hayop ka. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng patas na laban. Baliwala ang husay mo kung kulang ka sa diskarte. Diskarte pala ang tawag mo sa pandaraya mo. Naunang sumuntok si Ariel na nailaga naman ni Manuel. Sa pagganti niya ng suntok dito, sinundan naman niya ng sipa na tumama sa tiyan ni Ariel. O ano? Nasaan na sinasabi mong diskarte? Babasagin ko talaga ang pagbumuka mo! Halatang napikon si Ariel dahil sa pinapakita nitong walang habas na pagsuntok kay Manuel. Mas lalo itong nagalit ng bawat pagsuntok nito ay naiilaga niya at nakakaganti kagad siya ng suntok dito. Pero sa sunod na pag-atake ni Ariel ng suntok, tumama yon sa kanyang dibdib. Kaya naman, bumagsak siya sa lupa. Nakaramdam siya ng sakit dahil sa liyabing nakasuot sa kamao nito. Wala kang pinagkaiba sa lampa at walang silbi mong kapatid. Nang mabanggit ni Ariel ang tungkol sa kapatid ni Manuel, ay naalala niya ang lupang nasa kanyang bulsa. Dahan-dahang tumayo si Manuel at pasimpleng dumukot ng lupa sa bulsa at inipon sa kamao. Naramdaman ni Manuel ang malakas na enerhiyang gumapang sa kanyang buong katawan dahil sa mutya. Sumugod siya rito nang may pagsigaw. Katapusan mo ng hayop ka! Ah! Sa pagtalon ng mataas ni Manuel ay malakas ding bumagsak ang kanyang kamao sa ulo ni Ariel. Kasunod ay pinakawalan niya ang pagsuntok sa baba nito. Saktong pagtingala ni Ariel, ang pagsaboy naman niya ng lupa sa mga mata nito. Sa lakas ng puwersa na nanggaling sa kamao ni Manuel, bumagsak sa lupa si Ariel. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong durugin ng mukha nito ng suntok. Basag ang kilay at putok ang labi nang tigilan niya ito. Bago inalis niya ang benda sa kamao ni Ariel, nakita niya ang isang liyabe o kung tawagin ay nakel. Sa paggamit mo ng liyabe, patunay lang na hindi mo ako kayang talunin. Ikaw ang lampat duwag! Tangka na sanang tutuluyan ni Manuel si Ariel nang biglang sumigaw si Don Samuel. Sandali lang! Nagbago na ang isip ko! Hindi na ito ang larong gusto ko! Ano sabi mo? Talagang hindi ka marunong tumupad sa kasunduan? Alam mong tumutupad ako sa kasunduan. Pero ang gusto ko, sa paraan na makikinabang ako. Sumenya si Don Samuel sa mga tauhan nito at ipinakuha ang walang malay na si Ariel. Tanggalin niyo sa harapan ko, walang kwentang basurang yan. Binigo na naman ako ng anak ko. Sa'yo pala nagmana ang kadayaan ng anak mo. Hindi ako susunod sa ipinag-uutos mo. Alam kong nanalo ako sa labang ito, kaya pakawalan mo na ang kapatid ko. Sige, pagbibigyan kita. Pero sa isang kondisyon. Dalhin mo sa akin ang matanda at palalayain ko ang kapatid mo. Ano? Nasisiraan ka na ba? Alam kong papatayin niyo siya. Wala ka ng pakialam doon. Kung ano ang gagawin namin sa matandang yon. Ang intindihin mo ay ang pinag-uutos ko sa'yo. Kailangan mo mamili. Buhay ng kapatid mo o buhay ng matandang yon. Hindi makasagot si Manuel. Naiipit siya sa dalawang sitwasyong parehong matimbang sa kanya. Kung ang kapatid o ang matandang tumulong sa kanya, ang pipiliin niya. Pero mas kailangan niya si Lorenzo dahil kadugo niya ito. Pamilya muna, bago ibang tao. Siguro naman, alam mo na kung anong ibig ko sabihin. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Pero dapat, kasama mo na si Jose. Dahil kung hindi mo na makikita ang kapatid mo kahit kailan. Matamlay na dinampot ni Manuel ang kanyang bumirang sa isang tabi nang muli siyang sumulyap sa papalayong si Don Samuel, kasama ang mga tauhan nitong nasa anyong agdalo. Inilinga niya ang kanyang paningin
para hanapin ang kanyang gabay na tutubi. Saktong napansin niya ang liwanag na nakadapo sa kanyang balikat. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa kakahuyan para puntahan ang matanda. Pagdating niya sa gubat ay saka lang niya napansin na malayo na pala ang kanyang nilalakad. Muli niyang sinundan ang paglipad ng nagliliwanag na tutubi na parang itinuturo siya sa kung nasaan si Lolose. Pagkalipas pa ng ilang minuto ay narating niya ang isang lumang kubo. Nakita niya kagad ang naghihintay na si Lolose. Napatayo ito sa kinauupo ang bangko nang makita siya. Salamat sa Diyos at nakaligtas ka! Nasaan po ang iba nating mga kasama, Tatang? Umuwi na. Nasa kanilang mga pamilya na. Mabuti naman at andito ka na. Halika, Manuel. Ituro mo sa akin ang libingan ng iyong kapatid. Patutunayan ko sa iyo na totoo ang sinasabi ko tungkol sa ataol at sa bangkay ng kapatid mo. Hindi niyo man lang po ba ako tatanungin kung ano po nangyari sa lakad ko? Dahil papunta ka pa lang, babalik na ako. Alam kong hindi ka nagtagumpay na mailigtas ang kapatid mo. Ako ang hinihinging maging kapalit ni Lorenzo, tama ba? Binalaan na kita na mabibigo kang iligtas ang kapatid mo dahil hawak ng mga aswang si Lorenzo. Hawak ka nila sa leeg, Manuel. Lahat ng iuutos nila sa iyo ay gagawin mo dahil kapag nagmatigas ka, mamamatay si Lorenzo. Nagtataka lang po ko, Lolose. Bakit kailangan pa niya kayo? Kahit alam niyang nasa akin ang mutya. Dahil sa duelo, Manuel. Ganyan mag-isip ang mga aswang na agdalo. Hindi sila pumapayag na matalo kailanman sa laban. Pero matanda na po kayo para sa isang duelo. Hindi dahilan ng katandaan para sa duelo. Lalo pa kung utos ng isang makapangyarihang nilalang na kagaya ni Don Samuel. Alam mo bang napatay ng anak ko ang anak niya, kaya hindi niya matanggap na hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. Pero, Tatang, nagkaroon na po siya ng pagkakataon para patayin kayo. Pero, bakit hindi niya po ginawa nung nasa kulungan po kayo? Katulad ng sinabi ko sa iyo, Manuel, tuso ang kalaban. Gusto niyang mamatay ako sa isang duelo. Kaya mag-isip ka ng paraan kung paano mo malalampasan ang pagsubok na ito. Nakahanda akong tumulong sa iyo, Manuel, kung kinakailangan. At kung kinakailangan na itaya ang buhay ko para sa inyo magkapatid, ay gagawin ko. Sabihin mo lang sa akin. Kaya ko po silang labanan. Maililigtas ko po ang aking kapatid nang walang ibang tao madadamay. Huwag mong maliitin ang kanilang kakayahan, Manuel. Dahil matalino ang mga aswang. Hindi husay sa pakikipaglaban ang pinag-uusapan dito, kundi diskarte at tamang pamamaraan at kung paano mo matatapatan ang pagkatuso nila. Sinasabi niyo po bang kailangan ko magplano ng husto para mabawi ang kapatid ko? Tama ka, Manuel. Pero mas mahalagang makita mo ito. Malalim ng gabi, kailangan na natin puntahan ang libingan ng kapatid mo. Patutunayan ko sa iyo na totoo ang sinasabi ko. Matagal na kayong pinapaikot sa palad ng pinuno ng mga agdalo. Teka, Tatang, makakaya niyo po bang maglakad? Masyado po madilim ang daan eh. May nakita akong lumang gasera at pala na nakasandal sa dingding. Dalhin mo na para may magamit tayo sa pagbubungkal ng lupa. Sige po, Tatang. Dala ang lumang gasera at pala ay mabilis na naglakad ang dalawa para puntahan ang libingan ni Leo. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating nila ang pinaglibingan ng kanyang kapatid. Agad na sinimulan ni Manuel ang paghuhukay sa lupa. Pagkaraan ng isang oras na pagdudukal ng lupa ay natumbok ng pala ang ataol ni Leo. Inalis niya kagad ang takip at nagulat siya sa nakita. Walang amoy na nabubulok na katawan ng tao, kundi amoy ng nabubulok na katawan ng saging. Halos manlumo sa kinatatayuan si Manuel sa katotohanang nalantad sa kanyang harapan. Ano? Siguro naman, Manuel, maniniwala ka na sa mga sinasabi ko. Totoong tuso ang halimaw na yon, kaya hindi siya tutupad sa anumang pinagkasunduan nyo.
Mamamatay kayo magkapatid kapag nagkamali ka sa magiging desisyon mo. Pagbabayaran ng aswang na yun ang ginawa niya sa kapatid ko. Ano naging kasalanan namin sa kanya para ganituhin niya kami? At sa dami ng pwede niyang paglaruan, bakit ako pa? Palaisipan din sa akin kung bakit gano'n na lang ang pagnanasa niya para makita kang lumaban ng duelo sa anak niya. Pwes, patutunayan ko nagkamali siya sa kanyang piniling paglaruan. Kung talino ang labanan, tatapatan ko siya ng lakas at diskarte. Ipunin mo ang lakas mo, Manuel. Tamang plano ang kailangan. Bukas, sasamahan kita. Babawiin natin ang kapatid mo. Nakahanda akong tumulong sa'yo. Muling pinagmasdan ni Manuel ang nakahigang katawan ng saging. Sa loob ng ataol ni Leo, bumundol ang galit sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay parang namatayan siya sa pangalawang pagkakataon. Wala silang kaalam-alam na wala na ang katawan ng kapatid sa ataol. Habang nagluluksa sila, nakuyom ni Manuel ang sariling kamao. Nagpalipas ng gabi sina Lolo Jose at Manuel sa harap ng puntod ni Leo. Susugod sila sa mansyon, pero sa tulong ng mga tao, isa-isa nilang ipinagtapat sa mga ito ang buong katotohanan. Tungkol sa pagkawala ng katawan ng mga taong namatay sa duelo, nagtulong-tulong sila para hukayin ang mga ataol ng kanilang mga mahal sa buhay. Napuno ng takot at mga luha ang buong lugar nang malaman ng mga tao na katawan lang ng isang saging ang kanilang ipinagluluksa. Sinabi rin ni Manuel ang kanyang mga plano sa mga tao at nagkaisa silang tutulong sa binata. Dinala ni Manuel ang matanda sa mansyon ni Don Samuel. Nakatali ang mga kamay at kunwaring bihag niya. Pagdating nila sa loob ng bakuran, nakaabang na si Don Samuel sa kanilang pagdating. Habang ang taong bayan naman na kumampi kay Manuel ay nagtatago lamang sa mga puno at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para umatake sa mga aswang. Bakas sa mga mukha ng mga ito ang matinding galit na kahit harangan pa ng sibat ay hinding-hindi paaawat sa tangkang paghihiganti sa pinuno ng mga aswang na agdalo. Lalo pa at alam na rin nila ang tungkol sa pagkamatay ng punong barangay na si Mang Estro. Don Samuel! Dala ko na ang matanda! Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo siya! Sandali lang. Masyado ka namang nagmamadali, Manuel. May gusto pa akong ipakita sa'yo. Bago ang pagkikita nyo ni Lorenzo. Inutusan nito ang isang tauhan na tawagin si Ariel. Nagulat siya na parang balak ng matanda na ituloy nila ang laban nila ni Ariel. Pagbalik ng tauhan ni Don Samuel ay ang nakangising mukha ni Ariel ang nakita niyang papalapit. Hawak nito ang kadenang nakagapos sa kamay ni Lorenzo. Tay, narito na po si Lorenzo. Anong gagawin natin sa kanya? Balak ko muna sanang paglabanin kayo ni Manuel, Ariel. Kaya lamang... Kaya lang ano, tay? Kaya lang... hindi na ako masaya sa palpak mong laro. Ano pong ibig niyo sabihin, tay? Nagulat si Manuel nang sumenya si Don Samuel sa mga tauhan nito para paluhudin sa lupa si Ariel. Tay, teka! Tay, bakit? Anong gagawin niyo? Gusto mo ba makita, Manuel, kung ano ang ginagawa ko sa mga walang silbing kagaya ni Ariel? Isipin mo na lang na pasasalamat ko ito sa pagtupad mo sa aking ipinag-uutos. Anong gagawin niyo, Don Samuel? Tay, anong ibig sabihin nito? Bitiwan niyo ang braso ko! Anong ginagawa niyo? Ibibigay ko lang ang pabuyang nararapat para sa mga tauhan ko. Hindi ba, Manuel? Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kapalit. Hindi na hinintay ni Don Samuel na sumagot si Manuel. Mula sa harapan niya ay nakita niyang nagsaanyong aswang si Don Samuel. Tumubo ang pangil nito sa bibig at tumarap sa nakaluhod na si Ariel. Nagpupumiglas ang lalaki sa pagkakahawak sa balikat nito ng mga tauhan ni Don Samuel. Halos manlaki ang mga mata ni Manuel nang biglang sinakmal ng kagat ni Don Samuel ang leeg ni Ariel, kasabay ng pagbuta sa tiyan ni Ariel ng matalas na kuko ng aswang. Saka dinukot ang lamang loob
na ipinamigay sa lahat ng mga alagad nito. Hindi agad nakapagsalita si Manuel dahil sa mga nasaksiyan. Paanong nagawa ng isang ama ang ganoong karumal-dumal na pagpaslang sa sarili nitong anak? Si Lorenzo, na nakita ang mga nangyari, ay nagsisisigaw sa takot. Kuya! Kuya, tulong! Tulungan mo ako! Nagpupumiglas si Lorenzo sa pagkakahawak ng mga aswang dito, pero hindi nagpahalata si Manuel na takot na siya para sa kapatid. Halimaw ka talaga, Don Samuel. Pinatay mo ang sarili mong anak. Malakas na tawa lamang ang isinagot ni Don Samuel sa sinabi ni Manuel. Hindi ko siya anak. Wala akong anak na inutil. Isa naman siyang hamak na laruan ko. Magmula sa araw na ito, ikaw na, Manuel, ang bago kong laruan. Wala nang duelong magaganap dahil iba na ang gusto kong mangyari. Mas masaya ito. Hindi ba, Jose? Ikaw lang ang masaya sa ginagawa mo, demonyo ka! Manuel, sige na. Kalagan mo na tayo matandang yan. Kasama siya sa larong sinasabi ko. Ikaw, si Lorenzo, at ang matandang yan. Duelo ng 3 tao sa harapan ko. Ang mananalo ay palalayain ko. Mas lalong humigpit ang kapit ni Manuel sa bumirang nang makita niyang pinapakawalan ng mga tauhan ni Don Samuel si Lorenzo. Ganon din ang pagtanggal niya sa tali ng matanda. Tampon ka talaga ng kadiliman, hayop ka! Matagal na, Manuel. Matagal na. Kaya hindi mo dapat kinakalaban ang isang tulad ko. Hayop ka! Tumupad ako sa usapan para sa kalayaan ng kapatid ko. Pero anong ginagawa mo? Nagbago na ang isip ko. Marunong din naman ako tumupad sa usapan. Pero ngayon lang, hindi ko na rin pag-iintirsa ng mutya dahil wala rin silbi yan sa akin. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Sige na, kuya! Don Samuel, tumupad ako sa usapan natin. Nandito na si Lolo Jose. Ano pa bang kailangan mo? Kaya ibigay mo na sa akin ang kapatid ko. Malas mo. Ako, gusto ko pa maglaro. Akala mo ba, basta na lang kitang pakakawalan o si Lorenzo? Pero hindi naman ako ganun kasama. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Kung pagbibigyan mo ko sa gusto ko. Gusto kong makakita ng magandang laban. Ikaw at ang kapatid mo. Kapag natalo mo si Lorenzo, palalayain kita. Amanos na tayo. Pero kapag natalo ka ni Lorenzo, patay ka. Hindi. Hindi kami maglalaban ng kapatid ko. Hindi kami uto-uto. Si Lorenzo ang tatanungin ko. Ikaw mamili ka, Lorenzo. Papatayin ko ang kapatid mo o maglalaban kayo? Kuya! Lorenzo, sandali. Hindi tayo dapat maglaban. Pareho lang tayong niloloko ng hayop na to. Alam mong hindi ako nagbibiro, Lorenzo. Kuya! Kuya, anong gagawin ko? Wala. Wala tayong gagawin, Lorenzo. Makinig ka sa akin. Ginawa ko ng lahat ng inutos niya. Dahil nangako siya sa akin na mababawi kita sa kanya. Hindi siya tumupad sa usapan. Makinig ka, Lorenzo. Ginagamit niya lang kayong magkapatid sa pansarili niyang hangarin. Hindi kayo dapat maglaban. Tumakas na kayo. Iwanan niyo na ako dito. Tayong dalawa, Samuel. Tayong dalawa magharap! Sumenya si Don Samuel sa mga tauhan nito para hawakan sana si Manuel. Pero lumaban ang binata. Nagawa niyang maiwasan ang mga pag-atake ng mga kalaban at napatumba niya ang mga ito gamit ang kanyang bumirang. Bakit mo ba ginagamit ang kapatid ko? Dahil hindi ka ba tahimik sa nangyari sa anak mo? Tumigil ka! Anong pinagsasasabi mo? Alam ko na. Alam ko na, Don Samuel, kung bakit namatay ang anak mo. Dahil ipinasabo mo siya sa anak ni Lolo Jose para maaliw ka. Ano nangyari? Na leche. Namatay ang anak mo. Ipinapatay mo ang sarili mong anak.
Ganon din ba gusto mo mangyari sa kapatid ko si Lorenzo? Alam mo na pala kung ganon. Pero hindi pa lahat. Kilala mo ba ang anak ni Jose na nakatalo sa anak ko? Kaya abot langit ang galit ko sa inyong dalawang magkapatid. Dahil anak kayo ni Bador. Anong sabi mo? Paano mo nakilala ang aking ama? Huwag mo't sabihin. Pinatay ko siya. Nilapa ko ang katawan niya dahil pinatay niya ang anak ko. Teka, anong sinasabi mo, Samuel? Humagalpak ng tawa si Don Samuel, kasabay ng malakas nitong pag-alulong. Ganon din ang pagtawa ng mga tauhan nito. Ang hina naman ang ulo niyong maglolo. Apo mo sina Lorenzo at Manuel. Ang naulilang anak ni Bador. Ayan o! Hindi ko sila pinatay. Hinintay ko talagang dumating ang araw na ito bago ko sila patayin. Anong sabi niyo? Kuya, niloko niya tayo. Talagang plano niya na ang lahat para makaganti sa ama natin. Teka, hindi ko alam na nakaligtas sa mga anak ni Bador. Kaya nga magpasalamat ka pa rin sa akin dahil sabay-sabay ko kayong papatayin. Sige mga alagad, atakihin sila. Huwag kayong magtitira sa mga inutil na yan. Napuno ng ingay ang buong bakuran ni Don Samuel dahil sa pagsugod sa kanila ng mga agdalo. Dito na kumilos ang taong bayan. Umatake ang mga ito sa mga aswang. Gamit ang dalang sibat at mga sundang. Buwis buhay ang naging labanan. Mas lalong nagalit ang pinuno ng aswang. Sige mga alagad, patayin silang lahat at walang ititirang buhay. Kasama ka mamamatay, Samuel! Katapusan mo na! Nakita ni Manuel ang pagsugod ni Lolose sa pinuno ng mga agdalo, pero mas malakas ito, kaya't nakagat sa balikat ang matanda. Lolo! Lumiwanag ang suot na mutya ni Manuel, kasabay ng paglitaw ng kanyang gabay. Pinalipad niya sa ere ang bumirang. Sumunod ang kanyang sandata sa lumilipad niyang gabay. Umikot ito sa mga tauhan ni Don Samuel. Nilapitan ni Manuel ang kapatid na si Lorenzo para tulungan itong tumayo. Sa pagbalik ng sandata sa kanyang kamay, ay kumalat ang malakas na liwanag sa talim nito. Nakita yon ni Don Samuel, kaya sumugod ito sa kinatatayuan niya. Pero humarang si Lorenzo at ito ang nakipagpambuno sa aswang. Pero dahil sa mga sugat nito sa katawan, bumagsak siya sa lupa at naibabawan siya ng aswang sa kanyang tiyan. Agad naman itong nakita ni Manuel at malakas itong sumigaw. Heto na ang katapusan mo! Halimaw ka! Sabay pinalipad ni Manuel ang bumirang sa ere. Umikot ito sa leeg ni Don Samuel. Tumatalsik ang dugo nito sa nakahigang si Lorenzo. Halos lahat ng mga taong abala sa pakikipaglaban ay tumigil nang bumagsak sa lupa ang pugot na ulo ni Don Samuel habang nagkikikisay ang katawan. Maging ang mga alagad nitong nakakita sa mga nangyari ay sinubukang tumakas papalayo, pero hindi rin nakaligtas sa mga galit na taong bayan. Gamit ang sibat ay inatake nila ang mga alagad ni Don Samuel. Halos tadtadin nila ng saksak ang bawat katawan ng mga aswang na agdalo. Nilapitan ni Manuel ang nakahigang si Lolose. May tama ito ng kagat sa balikat. Lolose, tara na po. Tapos na po ang laban. Wala na po mga aswang na agdalo. Nagtagumpay po tayo. Lolo, salamat po at buhay kayo. May pamilya na po ulit kami. Pinagtulungang alalayan ni na Lorenzo at Manuel si Lolose para itayo. Saka iniakbay ng matanda ang braso nito sa dalawang apo. Inilinga nila ang paningin sa paligid. Nagkalat ang mga patay na katawan sa lupa, habang ang natira na lang ay ang mga taong nakatayo na may hawak na sibat sa kamay. Tapos na. Wala nang duelong magaganap sa baryong ito. Dahil simula ngayon, kalilimutan natin ang tungkol sa mga agdalo. Salamat! Dahil buhay kayo mga apo, at napuksan na natin ang mga aswang na agdalo na nagbigay ng dilim sa baryong ito. Dahan-dahan ang paglalakad ni na Manuel, Lorenzo
at Lolose para makalayo sa mansyon kasama ang mga tao pauwi sa kanilang mga tahanan. Pagmula ng araw na yon ay bumalik na ang katahimikan sa buong baryo. Nawala rin ang pakikipagtunggali sa duelo. Ipinagpatuloy ni Lorenzo ang pag-aaral sa Maynila, samantalang sila Manuel at Lolose ay abala sa pagpapanday ng bumerang, hindi para gawing sandata laban sa aswang, kundi laruang paligsahan para sa pag-asinta ng mga lata sa ere at bilang kompetisyon sa mga taga-baryo na nais maging kalahok. Yun din ang kauna-unahang araw na magkakaroon ng bumirang na panglaro sa baryo Malalad. Ang magkapatid na Lorenzo at Manuel ang nanguna at naging punong abala para sa palarong yon. Si Manuel naman, sa paglipas ng mga araw, ay hindi nagpapakampante. Mas lalo niyang pinaghusay ang paggamit niya sa kanyang sandata at sa iba pang mga armas. Kasama niya ang kanyang kapatid at ilang mga kalalakihan sa kanilang baryo sa puspusang pagsasanay. Dahil naniniwala siya na hanggat nasa kanya ang mutya ng tutubi at mahiwagang bumirang, ay hindi titigil ang kampon ng kasamaan na agawin yon sa kanya. Ngunit alam niya rin na hanggat may paniniwala siya sa kanyang mutya at sa pagtutulungan ng taong bayan, ay magagawa nilang talunin ang kahit na anong puwersa ng kasamaan.